isa po 'to sa something that I found interesting sa inyo kasi kayo din, gumagamit din po kayo ng technology for ministry. And to be exact, di ko po alam pastor kung okey lang na sabihin sa audience na yung simplihan lang natin podcast ay you are using technology ng AI Yeah, to yeah, to produce your yeah, content 'no. Curious po yeah. ako paano paano nag-umpisa po yung interest ninyo dun sa Oo, actually yung gamitin yung simplehan lang AI? natin, create ano yan, yung video niyan ginawa ng AI. So, ang gamit ko kasi yung HeyGen na app. Re-record mo yung sarili mo once lang. Parang ganito, record mo sarili mo once, tapos doon sa ni-record mo na once, pwede ka na mag-produce ng maraming mga avatar. Hmm, Yung mga iba-ibang mukha, di ba, na pwede mong gamitin, naka-Amerikana or what, nakaupo, nakatayo. So, depende na sa'yo. Then, ang yung manuscript, yun yung babasahin ng avatar mo. hmm, I-sync nung application yung bibig mo doon sa script na ginawa mo. Ngayon, yung sa scripting, ako na gumagawa na, minamanual ko talaga yun. So, mula doon sa mga notes ko, kukuha lang ako doon, tapos itatype ko siya, then ipapabasa ko doon sa aking avatar. yeah. Tapos, ipoproduce na ng HeyGen yung pinakakompletong video. Kaya kung makikita mo doon, iba yung mukha ko pa doon eh. Mga cartoons yung mukha ko doon. No? Tapos, pero ang maganda doon kasi less ang trabaho ko. Ang hirap kasi mag-produce eh. No? Hmm, Mag-present ng camera, yeah. magre-record ka tulad ngayon, magre-record tayo ngayon. No? Kailangan natin naka-camera. Tapos maganda doon, pwede mo siyang i-edit kung ano man yung gusto mong pambaguhin, tanggalin. Ganun. So madali siya. But in short, yung production mabilis. Yes. Sa panahon natin ngayon, kailangan mo kasi mag-produce ng mga maraming materials, yung production mo dapat hindi yung nagtatagal ka. Di katulad doon pag nag-produce tayo ng video noon, buong araw, di ba? Hmm, Dito sa AI, isang oras lang. yeah. Di ba? Isang Isang oras oras lang lang. madami ka na magagawang marami Dahil ka ng mga content. oo, dahil And content. siyempre as So, rin pastor 'no, as a church planter din, kumbaga siyempre, limited din yung time ninyo sa oo. sa ganito. Kaya sobrang Exactly. helpful niya talaga po, 'no? Yung AI tools siya talaga na malaking ginhawa na Mm. nagdudulot sa atin. Na siya pastor, nababawasan yung barrier for entry sa pag-create ng content. Mm. Yung kagaya sabi niyo And na minsan kailangan din pa ginagamit mag-setup. din natin yan sa mag-gather ng mga information, di ba? Na dati noon sa time natin o sa time mo rin siguro, Google search, di ba? Opo. Ay ngayon, yung AI, hindi lang siya magsi-search. Parang mamasahiin na niya na iyon para i-present sa iyo na ito na yung Detalyado. arrangement ng detalyado information. So, maganda na siyang sabihin natin malaking tulong talaga siya sa pag-gather ng information. May iba kasi pastor 'no, na parang may, "Hindi, AI evil 'yan, walang walang Holy Spirit ang AI." Alam mo may mga gano'n po na na well, oo Kasi naman. May point uh, naman na gano'n. Pero anong niyo po sa mga gano'n kasi para sa mga skeptical, 'yan. mm, valid naman kasi kung halimbawa ang AI gagamitin natin purely para hindi na tayo gumawa, no? Hmm, Especially sa mga pastor na siguro paalala sa lahat kasama tayo, mga pastor na huwag nating hayaan na maging saklay natin yung or sabihin natin tamarin tayo hmm. para gumawa ng mga messages natin or ng mga Bible study materials natin. Dapat hands-on pa rin. Gagamitin lang natin as tools itong kung ano man yung AI na gamit natin ngayon, ChatGPT, Grok, or Gemini to gather information. To gather, halimbawa, maghanap ka, ano ba pwede kong magandang book? Ano ba magandang books na dapat kong basahin regarding dito sa topic na to? Hmm, Kasi hindi mo talaga, wala kang alam wala kang idea. To give you idea kung ano yung mga books na pwede mong basahin, babasahin mo talaga. Ikaw ang magbabasa, hindi mo pa mabasa kay kay ikaw mismo. Appreciate mo yung book na ibibigay niya. Pero malaking tulong ng AI for that.
mga information na gano'n, na anong books, anong website, na meron na bang website na na dumidiscuss ng ganitong topic para mapuntahan mo, mapag-aralan mo, di ba? So, ikaw pa rin yung gagawa. Pero gagamitin mo si AI para tulungan ka to gather information. More on for research and ano po. Not for research. Sir, saan naman po yung tingin nyo na yung boundaries na dapat bantayan ng mga ministry workers in terms of using AI? Ayun, Parang, siguro ang what is too much? paggawa Parang ganun. siguro dapat wag natin hayaan ng AI ang gumawa na ng sermon outline natin, ano. Ikaw pa rin yung gumawa ng outline, di ba? Ikaw pa rin gumawa ng outline. Although matitempt ka rin kasi may mga actually marami naman din mga pastors na umaamin na nagpupunta sila sa Sermon Central, no, para magbasa na ng outline ng mga nagsisearch sila dun eh. So, ano pagkakaiba nung nagpunta ka sa Sermon Central at saka nagpagawa ka kay AI? Parehas lang yun. At yung iba naman, humihingi ng sermon ng isang pastor, di ba? Na inaaral, Ang maganda lang doon, kahit sabihin natin manghihiram ka ng outline, aralin mo pa rin. Ang kinin. I-meditate mo pa rin. Oo, i-meditate mo pa rin. I-reflect mo pa rin, di ba? Hindi naman masamang mangopya eh. Diba? Katulad yan sa setup ng CCF, lahat ng sermon outline ng mga satellite pastors nanggagaling sa main. Hindi sila yung nagpo-produce sa sarili ng outline. Merong parang control diyan ng main na talagang ito yung mensahe natin, ito outline. Pero aralin mo pa rin kasi paano yung application, may principle na pero paano yung application, gagawin mo local yung application, di ba? I-contextualize pa rin po na basta. So it requires work pa rin sa part mo. Pero kasi sa AI, kaya naman talaga niyang gumawa ng illustration. Gawa mo nga ako ng illustration nito. Gawa type ka lang. Ano nga ng magandang kwento pwede dito, di ba? Wala na. Yun yung katamaran ng tao. May talaga. Tama ka doon. No? Tagyan natin ang boundary, yung paggamit ng AI. Yeah. Pastor, no? Speaking of boundary, meron, ewan ko kung nakita nyo po yun. May one time na sa US naman po yun, na tawag dito, as in yung sermon nila, AI sermon siya. Parang AI generated na video, pastor, tas finlash lang sa screen. That's too much. Parang yun yung mga masasabi mo talaga na grabe, sobrang extreme na yun. Pero ngayon namin na kasi yung mga slides, no? Yung manuscript mo, i-upload mo, gagawa na lang ng slides eh. Ano lang yan? Hindi ko pa na-try yung mga ganun. Pero marami na ngayong mga apps or mga .ai na mag-generate talaga ng slides. Example, yung Notebook LM na lang. Mag-generate siya ng slides out doon sa manuscript na meron ka. So, mas mabilis na ngayon ang paggawa, no? Kaysa mag-isip ka pa, mag-produce ka ng PowerPoint mo. Yun, okay lang yun. Kasi ang pinanggalingan naman, manuscript mo na pinaghirapan mo eh. Ang mahirap, lahat na lang, pati manuscript na pagagawan mo ng slide, galing kay AI. Yan ang hindi maganda.